Sa dulo ng isang tahimik na kalye sa Hilagang Italia, natagpuan namin ang isang kakaiba at kaakit-akit na bahay na dating pagmamay-ari ng isang kilalang pamilyang Maharlika. Ang bahay na ito ay sumasalamin sa pag-angat at pagbagsak ng pamilya. Matagal nang kilalang makapangyarihang bangkero ang pamilyang ito. Ang kanilang husay sa pagbabangko ay maingat na ipinasa mula henerasyon sa henerasyon, dahilan upang mapanatili nila ang kanilang makapangyarihang katayuan sa paglipas ng mga taon. Noong early 19 na daans, itinayo nila ang Marangyang Villa bilang tahanan ng pamilya nila. Si Alessandro, huling miyembro ng kanilang angkan, ang nagmana ng villa mula sa ama niya. Kasama niyang nanirahan dito si Isabel at mga anak nila. Namuhay silang masaya at kontento. Nagulo ang buhay nila nang maakusahan si Alessandro ng pandarambong. Napilitang tumakas ng bansa si Alessandro. Iniwan si Isabel upang ipaglaban ang kanyang pagiging inosente. Matatag si Isabel, ibinenta niya ang villa at lahat ng ari-arian para sa pinakamahusay na legal na depensa. Sa huli, napatunayang inosente si Alessandro matapos ang matinding laban sa korte. Ngunit sa mga panahong iyon, nawala na sa pamilya ang lahat ng kanilang ari-arian, kaya kinailangan nilang magsimulang muli at hindi na muling nakabalik sa villa. Nangyari ito noong 2006 at pagsapit ng 2007 iniwan na ang villa. Sa ngayon, marami pa rin sa dati nilang mahahalagang gamit ang nananatili sa loob. Kahit kakaunti na lang ang bakas ng kanilang personal na presensya. Ang guho ng pader at masukal na hardin ng dati nilang bahay ay paalala ng kahinaan ng yaman at kapangyarihan. Kamusta? Welcome back sa Bros of Decay. Ako si Leslie at kasama si Ginoong Denny sa likod ng kamera. Hello sa lahat, welcome back. Welcome! Magdadala kami sa inyo ng panibagong video mula sa Italia. Seryoso na, nandito kami ngayon sa isang maganda at lumang manor sa Italia na iniwan ng pamilyang bangkero. At sabi nila, kuno, isang marangal na pamilya. Ako at si Denny ay nag-ikot-ikot sa bahay. Wala namang talagang marangal na nangyayari dito. Totoo. Isa itong mahalaga at maimpluwensyang pamilyang nanirahan dito at iniwan lahat ng gamit nila. Danny, saan tayo magsisimula? Ang laki ng lugar. Ang pasilyong kinalalagyan mo ngayon? Oo, mga Italianong pasilyo. May masasabi ka ba? Nakakita ka na, di ba? Ang ibig kong sabihin, yung typical na Italianong pasilyo, grande ang itsura, maraming disenyo at painting. Oo! Medyo kakaiba ito. Malaki ito. Kahit malaki ito, simple lang ang dating. Oo. Walang pininturang pader, tapiserya o painting doon. May ilang bahagi ng bahay na mukhang Italiano at may ilang bahagi na hindi mukhang Italiano. Halimbawa, itong pasilyo. Masasabi kong mas mukhang Pranses ito. Tama, o Kastila. O Kastila. Siguro mas Kastila. Masasabi kong oo, mas Kastila. Kaya magsimula tayo dito. Ipakita natin ang kanilang bahay. Ang unang napapansin natin sa pasilyong ito ay isang tapiserya. Isang napakagandang tapiserya. At mukha rin itong isang napaka-Pranses na tapiserya. Para sa akin. Habang tinitingnan ang syato at ang lalaking Pranses sa kabayo, masasabi kong ang mga tapiserya ang isa sa pinakamagagandang nadidiskubre namin sa mga ganitong abandonadong lugar. Gusto ko kung paano nila tinatakpan ang mga pader. Ang ganda talaga. Ilang bangko at kailangan. Hindi ko alam kung bakit sila magkakaroon ng ganito kalaking pasilyo o kung bakit nila ito pinalamutian sa ganitong paraan. Hindi lang pasilyo, dulo rin ito. Bulwagan ba ito ng pasukan? Oo, ito ang bulwagan ng pasukan. Para rin tumanggap ng mga tao? Tama yan, oo. Kasi sa tingin ko, yung pinto doon sa ibaba at itong nasa likod ko na hindi ko pa ipinapakita, pareho silang palabas, di ba? Oo. O palabas nga sila? Oo, ginagawa nga nila. Oo. Sa tingin ko, papunta ito sa likod bahay at iyon naman ay papunta sa harap ng bahay, sa pintuan sa harap ng lugar. Sige. Sige. At nandito ito.
Pwede mong sabihin na parang isang hall tree o isang bagay na pwede mong pagmasdan ang sarili mo tuwing umaga bago ka umalis ng bahay. Pero pinagsama rin ito sa parang display cabinet. May naiwan pang ilang bulaklak sa loob niyan. Medyo maganda siya. Ang tanong ko lang ay para saan ang reservoir sa loob? Siguro bulaklak. Sino ba talaga ang nakakaalam? Mukhang maganda naman iyon. Anong meron tayo dito? Ito ba ay Benicia? Pero lahat ba? I have no idea. I don't know. It's definitely somebody. Sa palagay ko, hindi si Alessandro o lalaki ng bahay, kundi si Isabel ang artista. Sa Italia, si Isabela ang artista ng kanilang bahay. Mayroon pa siyang sariling silid pintura na titingnan natin mamaya. Pero sa tingin ko, ilan sa mga painting na makikita natin dito sa loob ng bahay na ito, tulad nitong isa, halimbawa, dahil wala itong pirma, ay gawa ni Isabela, ang babae ng tahanang ito. Posible ito o Oo, mukhang gawa talaga sa kamay. Mukhang gawa ng isang tao na ginagawa lang ito bilang libangan. at makikita mo pa na may mga talsik ng pintura sa frame kaya Grabe, malamang dito pininturahan. Dito, makikita mo ulit ang halimbawa ng nakalitaw na chimenea gaya ng sa ilang lugar sa Italia. Mukhang gas na kalan ito. Pero ang bahaging ito ng kwarto ay puro tambak lang ng mga upuan at kung ano-ano. Andito ulit ang malaking salamin sa pader. Narito tayo sa harap ng pinto kung saan pumapasok ang mga tao. Gusto ko ang kakaibang disenyo ng pinto. Napaka-Italyano niyan, gayunpaman. Yung stained glass, Sobrang Italyano talaga niyan. Bago ipakita ang pinakamagagandang kwarto, gusto ko munang dalhin kayo sa dining area at ipakita sandali ang bahagi nito. Mukhang itong kwarto na ito ay nagamit kamakailan o sa mga huling taon ng pamilyang ito. Toto. Dahil ito ay inabandona noong 2007 na hindi naman ganoon katagal, mga 1.5 dekada ang nakalipas, tinatayang ganoon. May ilang bagay dito. Litrato lang ito, pero hindi ito kinunan sa harap ng lugar na ito. Litrato lang ito ng grupo ng mga tao. Makikita mo ang ilang accounting books at agenda. Mukhang upuan ito na huling ginamit nila. Maraming baso at iba pang gamit ang naiwan doon. Puno itong aparador, itong cabinet ay puno ng mga baso. Maganda ang disenyo sa itaas. Papakita ko sa'yo. Toto. Pero sa pangkalahatan, ito lang ay isang sala/kainan/lahat na. Kwarto para kay Isabela at mga batang dating nakatira rito nang napilitang tumakas si Alessandro palabas ng bansa. Isang bagay na kailangan ko lang ipunto ay itong mga painting sa itaas. Nakasulat doon ng Italy. May sinasabi ba ito sa'yo? Pwede kayang si Isabela ito? Ang pangalan niya? Hindi ko alam. Alam mo apelido niya. Hindi. Yan ang isang bagay na hindi ko alam. At saka, Parang ito rin ay parang nasa Riviera Italiana. doon ang baybayin kung nasaan ang Genova at iba pa. Ang pinakamagandang baybayin sa Italia. Totoo. Kung titignan mong mabuti, parang literal na ipininta ito ng tao. Hindi gaya ng artist, alam mo. Ang dahilan kung bakit hindi ko alam ang apelyido ng mga taong ito ay dahil noong iniwan nila ang bahay na ito, ibinenta nila ito para magkaroon ng pera para sa mga kaso. Kaya wala nang masyadong personal na gamit na naiwan dito. Kinuha na nila halos lahat ng mga bagay. May kusina din sa likod. Na medyo kakaibang kusina para sa akin. Mukhang pasilyo ito, hindi kusina. Pero ang mga Italian na kusina, napansin mo ba habang umiikot ka sa mga Italian na lugar na hindi sila nagkakaroon ng malalaking kusina? Pero kung iisipin mo, parang sasabihin mong malalaki ang kusina ng mga Italiano. Karaniwan, walang malalaking kusina sa mga abandonadong lugar na binibisita natin. Totoo yan. Tingnan mo, pati pinggan at gamit na iwan lang dito. Medyo kakaiba talaga.
Isabela, Diyos ko yung banyo niya. Oh, ang liit ng kusina. May laman kaya sa loob? Oh, Oo, nandyan ang lahat. Tingnan natin ang petsa nito. Halimbawa. Pag-atake, wala namang petsa yan, di ba? hindi ko alam. Kaya itong kusina na ito, nandito pa rin lahat ng gamit ng mga taong ito. At medyo espesyal makita na parang iniwan lang lahat ng bagay dito. Pero ngayon, dadalhin ko kayo sa ilang magagandang kwarto sa loob ng lugar na ito na talagang nagpapakita ng yaman at kapangyarihan ng mga taong minsang nanirahan dito. Pero pagkatapos, mula sa pasilyo, papasok tayo sa isa pang kwarto ng bahay na sinabi na natin na may mga kwarto na mukhang Italyano. At ito ay siguradong isa sa mga iyon. Eksakto. Talagang gusto ko itong kwarto na to, ang astig niya. Maraming maling pagkakalagay ng mga kasangkapan dito sa kwarto. Totoo. Pero sa tingin ko, ang pinaka-importanting bagay dito sa kwarto ay tumingin ka sa itaas at makita mo ang kisame. Nakikita mo kung anong meron doon. Dani, yung mga sulok. Oh, may mga guhit parang dragon sa mga sulok ng pader. Parang mosaic ang itsura nito. Oh, sa tingin ko pininturahan ito para magmukhang ganun. Ang astig. At syempre, hindi kompleto ang bawat Italian na lugar kung walang magandang kanal at hindi ito naiiba. Napakalaki nito na may porselanang piraso sa gitna. Wow, napakaganda nito. Iba at maganda. Pati itong mga guhit sa pader, parang wallpaper. Itong pader na to. Hindi wallpaper ito, hindi pintura. Oo nga, Pininturahan ito parehong nasa kisame at pader. dito sa sulok ng kwarto, tulad ng nabanggit, mali ang pagkakalagay ng mga kasangkapan. Kahit maganda ito, Ang ganda ng pagkakagawa ng upuang ito. pero oo, maraming bagay sa gitna na talagang hindi tama ang pwesto. Tapos yung parol sa labas, Malamang, Anong ginagawa nito sa loob? Hindi pa nga ito ayos. Sa tingin ko, hindi pa. Hindi pa ano? May mga painting ng panulat sa dingding at ilang piraso ng kasangkapan. Sa side ng kwarto, may magandang salon at mukhang Pranses ang sofa para sa akin. talagang maganda siya, di ba? Oh, mukhang Frances nga. Komportable ito para sa akin. Oh, At ito dito ay maaaring isa ring pagpipinta kasama si Isabela, ang asawa ni Alessandro. Wow, mahilig talaga siyang magpinta ng mga tanawin, gaya ng nakikita mo. Isa pang magandang tanawin dito. Mula sa gilid hanggang dito. Wow! At dito rin, tinawid ang krus. crucifix. Oh, Wow! May mas marami pang wallpaper sa ilalim nito. oh. Gusto ko ring pumasok dito sa kwartong ito. Gustong gusto ko talaga ito. Parang panlabas na patio ito. Pero sa tingin ko, dito ginawa ni Isabela lahat ng painting niya. Dahil makikita mo ang kahon dito, lahat ng mga lumang ito. Itong kahon dito ay mayroon pa ring lahat ng lumang sample ng pintura at lahat ng laman nito sa loob. Oh, siya talaga ang nagpinta nito. Oo, Wow. napakagandang silid ito para magpinta. Oh, Dahil sa lahat ng stained glass, doon na nagpapapasok ng maraming sikat ng araw. kailangan kong tingnan ang mga pader. Oo. Nakita mo na ba kung gaano kaganda ang mga pader? Kwarto ito ng pintor. Oh, Ang bahay na ito ay talagang napakaganda ng disenyo. talagang maganda. Iniisip ko lang kung ano ang pakiramdam niya tumira, magpinta, at magkaroon ng ganitong kwarto dito. Oh, grabe. Sige. Pero mula sa kwartong yon, papasok tayo sa isa sa pinakamagandang kwarto ng buong bahay at yon ang kainan. Lahat ng tao. Oo, nung una akong pumasok sa kwartong ito, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Meron kang mesa dito na may napakalaking chandelier sa ibabaw nito. Ang laki ng chandelier na yan. Sa tingin ko, pareho lang ito sa nakita natin kanina. Mas malaki lang. Oh, totoo. Oo. At tulad ng nakikita mo, lahat ng ilaw ay nakasabit na parang baliktad. Oo, kaya may porselanang bahagi rin ito sa gitna
at may salamin na bahagi sa ibabaw nito. Ang ganda. Tapos sa itaas, meron tayong crown molding at iba pa. Yung kisame, grabe. At talagang gusto ko yung pininturahang kisame para maging highlight yun. Ang ganda ng kurba. Ang ganda talaga ng kisame dito. Wow, totoong Italianong kwarto. Tunay na Italiano. At dito mo makikita na siguradong sigurado. Si Alessandro ay may magandang trabaho bilang bangkero ng pamilya at kumikita ng malaking pera. Tinitingnan ang mga kasangkapan sa loob ng lugar na ito. Totoo. Parang sobrang mahal at laki ng halaga. Ang magamit at palamuti. Tingnan mo. Lahat ng piraso ng salamin ay buo pa at narito pa rin, nakakagulat na ganito pa rin ang lahat sa loob. Wow! Pwede mo pa ring isara. Sa gitna ng kwarto, may malaking hapagkainan na may 6 na upuan. Malamang kapag may handaan, pwede nila itong palakihin, maglagay ng mas maraming upuan sa paligid nito. Pero hindi ko alam kung ilang anak ang meron ang mga taong ito, kung ilang anak sina Alessandro at ang asawa niyang si Isabella. Tingnan natin ang kwartong ito. Oo, gusto kong ituro ito. Maganda talaga ito. Oo nga, pero para sa akin mas parang Italiano ang dating nito, mas may Italian style, maganda ulit ang pagkaka-upholster. Wow! May frame din sa taas. Pero ngayon parang wala ng laman. Oo, may laman dun dati. Baka ito yung dati sa taas. Tama, isa na namang walang pirma, posibleng gawa-gawa lang. Gusto ko yung mga painting pati na rin yung mga frame nila. Napakatingkad ng mga kulay na ginamit niya at mahilig siya sa kulay ng kalikasan. Narito ang upuan na kasama nung isa pa. At katabi nito, isang magandang grand piano at ang silid na ito talagang napakaganda. Tingnan natin kung gumagana pa ito. Wow! Si Adolf Lerman mukhang isang German na tatak. Nakita mo na ba ang mga ukit sa piano na ito? Danny, oh, ang ganda nila. Iba talaga yan, di ba? Oo, totoo yan. Ito ang drops. At ang piano mismo ay kakaiba. Oo, sigurado. Kaya ilalagay ko lang ito dito ng maayos. Huwag mong isipin na mananatili ito. Sa ibabaw ng piano, may ilang nakatayong figura at magagandang ukit. Gusto ko ang ilaw dito. Oo. Talagang maganda. Pati na rin ang maliliit na ilaw sa gilid. Oo, Italiano talaga dating nila. Oo. Grabe, ang galing. Ngayon ko lang talaga tinitingnan ng maayos. Pero may mga ukit pa sa itaas ng mga pintuan. Oo, pati itong porcelana. Ang ganda talaga. Oo nga, pati stained glass sa sliding door. Sigurado akong may pera talaga ang mga taong ito. Sa itaas ng pintuan, may inukit na mukha ng anghel. Tingin ko kahoy ito at hindi pwedeng hawakan. Oo. Di ako sigurado, pero mukhang ganun nga. Oh, ang ganda ng kwartong ito. Siguradong sigurado. Oh. Sige, tingin ko oras na. Hindi, sige, hindi. Bago tayo umakyat. Oh, ipapakita ko rin sa'yo itong hallway dito. Kilala ang mga Italiano sa pagkakaroon ng magagarbo at detalyadong mga hallway o hagdanan na katulad nito, nagawa lahat sa marmol. Tulad ng nakikita mo, ang bakal na disenyo at handrailing talagang kakaiba. Oo. Oo nga. At dito sa gilid ng pasilyo, may ilang mga painting na naiwan, pero lahat ng ito ay may pirma. Ngunit pare-pareho lang ang tanawin na ipinapakita. Oo. Talagang interesante. May naiwan na litrato. Danny, nakita mo na ito? Oo, ito na yung sirang pasilyo. Oo, ito ang pangunahing pasilyo dito sa gitna. Wow, may lumang litrato pa at mesa ng sekretarya dito. May isa pang hagdan dito. Sa tingin ko para yon sa dulo ng video. Tama?
Unahin muna natin ang hagdanan at ibang ipapakita ko dito. Isa pang tanawin sa pader, tapos may barko rin dito at sa ilalim nito. May radiator pa tayo dito. Maganda ang takip na metal design, pati ang chandelier at iba pang gamit ay nandito pa. Wow, sige. Handa na akong umakyat dito. Tara na. Wow, ang taas nito. Siguro mga hindi ko alam. Mga 25-30 metro. Hindi ko alam ang feet. 30 metro, wo. Hindi mo iniisip yon. Sa tingin ko mga 8 metro o parang ganun. 8. Oo. Sige, baka pinalala ko lang. Oo, sa tingin ko medyo ganun nga. Pero malaki talaga. Sobrang laki. Oo nga, grabe. Naisip mo bang linisin to? Oo, kita mo na lahat ng sapot ng gagamba at pader. Di ko alam kung kita mo sa camera. Pero hindi masyadong malinaw. Malaking trabaho talagang linisin ito. Oh, ang lalim pala niyan. Oh. Pagkatapos, papasok ka sa pasilyo o gitnang bahagi. Section? May duyan na upuan sa lugar. Yan ba ang una para sa Italia? Sa tingin ko, oo. Madalas naming makita ang duyan na upuan sa Estados Unidos. Pero bihira ito sa Europa at sa ilang bansa lang ito paminsan-minsan makikita. Masyadong maliwanag kaya di ko maipakita ng maayos ang duyan na upuan. Ipapakita ko sa inyo mula sa side na ito, baka mas maganda. Gumagana pa rin. Oo. May isa pa tayong painting na nakatayo sa ibabaw ng tanawin. Mula rito, tatalakayin natin ang tunay na hugis ng pasilyo. Sa ibaba, pareho lang talaga. Pero sa itaas na palapag, papunta sa lahat ng mga kwarto. Sa lahat ng gilid. Oo, eksaktong pareho ang haba. Oo. Oo, madaming kwarto dito sa itaas, gaya ng nakikita mo. May isa pang kapansin-pansin dito sa bulwagan na malamang napansin mo na rin. Nakikita mo ba, Danny O? Nakikita ko pero maaring isipin ng mga tao na ito ay ipininta pero hindi naman. Hindi naman. Mukhang madilim dito at sa isang banda. That, Nasusunog talaga yung kwarto doon. oh, May mga ingay sa lahat ng sulok ng bahay na ito. Itoy, Lahat ay bukas. gumagalaw ang mga pinto, umaandar ang mga bintana. Minsan humihinto kami dahil sa hindi kilalang ingay. Oo, pero tingnan mo ito. Siguradong masakit. Di ko akalaing nangyari ito habang may nakatira pa. Pero kitang-kita mong lahat ay nasunog. At kapag pumasok ka sa kwartong ito, oo, ganito nga. Parang di totoo. Oo. Nasunog ang kwartong ito. Wow. smells so Crazy. black. Pakawalan mo ako. Oo, baka nangyari na to pagkalis nila. Oo, parang ganun nga. Wow! Tingnan mo, Danny, kalahati ng kama ay maayos pa, pero yung ibabaw, sobrang sunog na. Walang wallpaper sa likod nito. Oo. Grabe pati yung larawan. Oh, paano yun nakaligtas? Oh, grabe 'di ba? Oo, totoo. Nakasabit pa rin ang larawan at maayos ang nightstand sa tabi. Wow, gusto ko 'yon, pero hindi ko naman talaga gusto. Ang astig lang niyang tingnan. Oo. Grabe, tuluyang nasunog ang kutsyon sa loob. Oo, literal kaming naglalakad sa mga sirang bigas para lang ipakita sa inyo ang kwartong ito. Pero maayos pa rin ang lagayan ng salamin. Nakakita na ako ng mas magagandang araw. Mas maganda na ang ibang araw ko, pero hindi naman masama ito para sa kwartong nasunog. Nabakbak ang wallpaper dito. At siguradong isa ito sa mga kwarto ng mga bata noon. Oo. O ito ba yung vanity dito? 2 vanity? Oo, siguro marble ang ibabaw. Nasa Italia naman tayo noon. Sigurong kailangan laging naroroon. Tumingin ka rin sa kisame. Meron tayong magandang glass na lampara na may bakal sa paligid nito. May maliit pang estatwa sa ibaba doon. Maganda talaga. At itong kwarto ay may balkonahe rin, Danny. Wow! Oo, kailangan talagang silipin ang labas mula rito. Wow, kamangha-mangha ito. Napakaliwanag. At ilalagay ko ito. Oo, para mas makita mo ng maayos.
Hindi, mas maganda na ito. Nakatira sila sa magandang lugar sa Italia. Oh. Sige. Oh, nakakagulat. Ito lang ang nasunog na kwarto sa bahay. Oh, medyo mausok lang ang butas na ito pero itim lang ito dahil sa usok. Oo, ganun lang talaga nangyari. Oh, Ang cabinet ay puno pa rin ng mga kumot at malamang pati na rin ng ilang damit mula sa mga taong ito. Oh. Handa ka na bang pumasok sa kwartong ito? oh, tara na. Tingnan natin. Wow! Oh. Siguradong ito ang naging kwarto ni na Alessandra, Alessandro at Isabela. Wow! Ito na yata ang pinakamalaking kwarto dito. Oh, kwarto ito ng mga nakatira rito. Direktang nasa itaas ng dining room, makikita mo talaga kung gaano ito kalaki. Ang dalawang kakaibang Italianong kama na nandito, Ang makama na ito. Magaganda. Wala pa akong nakitang ganitong kama. hindi, astig talaga sila. May maliliit na estatwang inukit sa kanila at makikita mong ang kahoy na biga ay katawan ng babaeng ito. Oo nga, may mga paa pala sa ibaba. Hindi ko man lang napansin. Wow, ang kama ay parang sobrang Italiano. Oh, dito rin. Oo, eksakto. At saka yung mga ukit sa itaas, kakaiba talaga. Ulit. Iba talaga ang Italia. Oo, ang Italia ay may astig na mga kasangkapan at painting sa loob ng mga lugar nila, lahat napakaganda. Oo, malamang naririnig mo ang ingay sa background. Oo, kasi bukas at sira ang bintana. Oo, Howman, nakakita ka na ba ng Howman? Hindi ko pa nakita ang bandang ito. Parang aleman din ang tunog nito, o Nauman Howman. Hindi ko alam paano bigkasin. Hindi ko alam. Oh. Sandali, may bagay dito. Vieruma. Siguro gawa yan sa Roma. Kaya malamang hindi ko pa yan nakita. Siguro makinang panahin na Italiano. Oo, ako at si Danny hindi pa masyadong nakaka-explore sa Italy, kaya di pa namin nakikita lahat ng makinang panahi dito. Isa na naman para sa listahan, oh. Nauman, may nakita tayong bagong brand sa Italia. Oh. Tingnan mo, isa na namang guhit o watercolor. Hindi, pintura, pintura. Wow! At pagkatapos ng drawer dito, may magandang salamin sa taas, katulad ng estilo ng kama. Meron ding napakalaking painting dito na maganda. Gustong-gusto ko ito. Wow. Bakit naiwan lahat dito? Yan ang tanong. May isa pang katulad na drawer sa kabila. Pagkatapos, may isang kakaibang kasangkapan dito. Ito ay isang sofa bench na ginawa para sa kwarto at kadalasan ang bench na ito ay inilalagay sa harap mismo ng kama dito. Hindi malinaw kung bakit pero nasa kabila na ito ngayon. Maganda naman ito kahit na mukha siyang kama pero hindi talaga siya kama. Oh, sofa ito. Maganda ito. May kandate. At saka, oh, Ang engranding aparador. hindi mo ito pwedeng palampasin. Pakiramdam ko, parang hugis kastilyo pa nga ito para sa akin o parang ganoon. Oh. Parang napaka-engrande ng pakiramdam. Oh, Narito na naman ang mga mukhang may paa sa ibaba pero mahahaba ang katawan. Dito sa isang ito, nandoon ang mga paa sa ibaba. Sige, oo. Wala na masyadong natitira. pero talagang gusto ko itong mga gintong palamuti sa kahoy na ito. Wow. Kamangha-mangha. At pagkatapos, tama, nakakonekta sa kwartong ito dito. Pero bago ka pumunta sa banyo, Nilalaktawan ko na ito. gusto ko lang. Di naman malaki ang kisame, pero may konti. Detail? Mga simple at gandang plaster na detalye na talagang gusto ko. Napaka-elegante. Oh, Magaling kang tumingin sa detalye, Danny. At pagkatapos, direkta nating nakakonekta sa kwartong ito, ang banyo. Isang napakahabang banyo. Isang napaka-Italianong banyo. Masasabi ko. oh, At gusto ko na mayroon pa silang mga painting sa pader dito sa banyo. ang mga ito ay hand-painted, kakaiba. Wow, ang ganda. Gustong gusto ko kung paano nila ginawa ito. Sa isang banyo,
Oo, sa isang kwarto na di mo iisiping palamutian, pero pinapalamutian pa rin ito ng mga Italyano. Napakagandang bathtub dito. Hindi ito yung may paa na parang kuko ng baboy, pero maganda at tradisyonal pa rin. Karaniwang banyo lang ito. Maraming nabubulok dito. Oh, Mas makikita mo pa sa ibang mga kwarto. oh. Dekadang ito ay kasalukuyan. Ingat ka! Madaming kalat sa sahig dito. Madalas nating makita ang mga stand na ito. Oo, talagang traditional. Napaka-porous, may porselana sa ibabaw, parang may mukha sa ilalim nito. Traditional talaga sa katimugang Europa. Oo, hindi mo ito makikita sa, halimbawa, Hilagang Pransya. Makikita mo ito sa Katimugang Pransya, pero hindi sa Hilagang Pransya. Pero sa karamihan ng mga bansang Nordiko, wala ito. Anong meron tayo dito? Sandali lang. Oh, may nakikita akong ilang larawan dito sa gilid, isang maliit na banyo. Pero anong meron doon? Ay, grabe. Grupo ng mga tao. Baka sina Isabel at Alessandro ang nandoon. Medyo kupas na ito. Mukha naman silang sosyal ah. Oo, luma na ito. Ay, ang ganda ng litrato na yan. Wow. Nasa bubong sila. Oo, nandyan sila. Wow. Maliit na kwarto. Siguro dati para sa bata o guest room. Ito. Gusto ko ring ipakita ito. Astig ang kwartong ito. Mas maliit ito kaysa master bedroom na nakita natin dito. Pero ang mga kama rito ay napakaganda. Tingnan natin ito. Oo, tama ka. Kakaiba talaga ang mga Italian na kama. Napapansin ko sa kanila, lagi silang may garbong headlight. Mataas ito, oh. Oo, at laging kakaiba ang disenyo ng mga ito. Hindi naman sa wala niyan ang mga kama sa Pransya o Portugal, pero dito iba talaga. Iba talaga. Oo. Tama. Nakaayos pa rin, tulad ng nakikita mo, mukhang isa ito sa mga huling kama na natulugan. Pero maaaring nagkakamali ako. May kuna rin. Oh. Kuna ng sanggol sa sulok. Maganda. May ilang mga libro ring naiwan doon. Anong mga klase ng libro ang meron tayo? May pagpipilian ba ng kung ano? Wala akong alam at walang laman ito. Walang laman na kahon. Oh, grabe. At pagkatapos, pareho lang. Hindi ito isang vanity. Tinatawag ko itong vanity, pero hindi naman talaga. Drawer ito na may salamin sa ibabaw. Malaki siya. Siguro mali ang tawag ko. Baka nagko-comment na ang lahat na mali ako. Mayroon tayong sertipiko dito. Ricordo di Nosa. 1988. La Comunio ay bagay na panrelihiyon. Pareho kaming hindi sigurado. Ang Italian na rekordo ay nangangahulugang bagay na rekordo. Record. Hindi Ala-ala. ko alam. May ideya ako na nandito tayo. Ang skula ay auto-eskwelahan. Oo nga, oh. Wow! Ano kaya ang mga larawan sa loob nito? Siguro kasi doon nila nilalagay ang kanilang driver's identification. Kita mo ba sila sa camera? Maliit na larawan ng babae, baka si Isabela. Sino kaya? Wow! Ang ganda niyan. Ang liit kaya hirap i-focus. Lumipad si Annex mula sa kamay ko. Pasensya na mga kaibigan, tingnan nyo ito. Ang ganda niyan. Salamat. Salamat. Paaralan ng pagmamaneho. Astig. Ang astig. At pati na rin ang wallpaper. Gintong wallpaper dito sa kwartong ito. Talagang maganda. Oo, dito makikita mong literal na hati sa dalawa ang pader. Oo. Pati Makikita mo yan, malinaw. Maghihiwalay din ang buong kwartong ito sa isang punto. Oo. Magigiba na rin ang bahay. Grabe. Anong meron tayo? Nagpipinta sila. Ito ang Milan. Sa tingin ko nariyan ang tsa. Dibaldi! Baldi? Dibaldi! Ang pangalang iyon na paulit-ulit nating nakita sa loob ng bahay. Oo. Baka artist siya na hinangaan nila. Pangalan ng anak, lalaki, babae, at apelido. Maraming misteryo dito. Hindi natin alam. Siyempre, Oh, lagi namang may mga abandonadong lugar. may naiwan pang hikaw. Wow. Ang astig. Maganda. Mga taong may kultura, sina Shakespeare.
May isa pa tayong kwarto dito na ipapakita. May isa pang silid tulugan na may double bed din. Oh. Kaya meron, Oh, hindi pa tayo nakakakita ng malaking kama. isang solo kama. Ibig mong sabihin, Single, hindi single. Isang malaking kama para sa 2 tao. alam mo, parang yung magkadikit sila sa isa't isa. Yun ang ibig mong sabihin. Tama, basta. Parang king size. Karaniwang magkahiwalay ang kama sa Italia. Oh. Oo, sa tingin ko may kinalaman ito. Huwag kang magalit, pero may nagsabi ring ganun talaga sila. Bago kasal, inilalayo nila ang kama. Pagkatapos ng kasal, ibabalik at doon matutulog ng magkasama. Sa tingin ko, iyon ang dahilan. May mga nightstand din tayo sa mga sulok. Siyempre, mas marami pang mga painting dito at sa ibabaw ng kama. Lalo kong gusto yung isa. Oo. Sa ibabaw ng kama. Napakakulay niyan. Pero ang pangalan ni Signy ay pangalan ng ibang tao. Minardi, 90. Minardi, 95. 75. Wow! At tingnan mo sa sulok ng kwarto dito. Danny, may isa pang maliit na kama na naiwan dito. Maliit na kama na may isa pang larawan ng pagnanasa. Ang daming mga pintura at mga bagay. May iba pa ba tayong larawan? Ng isang tuta? Wow. Dalmatian ba yan? Sa tingin ko halos siya sigurado. Iba talaga ang kulay niya. May petsa ito? Wala. Walang petsa ito. Marami pang sulat at iba pang naiwan dito. Tama! May mga sulat pa rito mula 79, lahat ay sulat kamay, gaya ng nakikita mo. Oh, luma na talaga ito. Maganda. Oo. Dito talagang nararamdaman mo ang presensya nito. Oh, tinatapakan natin ang kisame. Sa kasamaang palad. Oo, nagkakabiyak-biyak na ito. Lahat tayo. Medyo pangit dito kay KD. Oo nga, walang laman. Ang ganda ng mga kwarto dito sa itaas. Tama, at isang bagay pa bago, aray, Aray! bago ka umalis. Gusto ko lang ituro ang sahig kasi hindi pa natin naipapakita ang sahig. Hindi mo pa tiningnan ang sahig kahit dito sa lugar na to. May magagandang sahig dito sa lugar na to. Astig ang itsura nito. Talagang astig. Mukhang Portuguese ang style. Ayos ka? Ngayon ayos na ako. Hindi, ayos lang. Baka pwede mo ring ituro ang sahig sa kwartong ito. Bago tayo magpatuloy. Yung ibang mga sahig ay gawa lang sa kahoy, pero itong mga ito ay talagang magaganda. Grabe. Huling tingin sa pasilyong yan. Sinabi ko sa iyo na titingnan pa natin ang hagdang ito kasi hindi pa natin ito nakikita kahit saan sa bahay. Hindi ko alam kung saan ito patungo. Ang hirap talaga. Mukhang mahirap talagang akyatin yan. Naipit ang binti ko. Malamang may nakatagong atik o kung anuman, astig yun. Denny. Medyo mataas ang abot nito. Walang ibang pintuan na papunta rito. Ito lang ay parang daan papunta sa itaas ng bahay o parang ganoon. Oo. Papunta nga ito sa pinakamataas na bahagi. Akala mo ay atik ito? Di ko sure. Siguro taguan o iba pa. Anong nakikita natin? Hindi mahika. Sige, tingnan natin. May nakita lang akong litrato sa sahig. Toilet, Dito mo ba kami makikita sa hallway? Pwede ba ako? Sige. Astig! Sa tingin ko, siya rin yung nasa kabilang litrato. Mukhang siya nga. Danny, comfort room lang yan. Yun din ang iniisip ko. Mukhang galing pa yan sa hotel o kung saan man. Weird. Banyo pala talaga yan. Ay wow, saan ba tayo napunta? Attic nga talaga ito. Pero mukhang may nakatira dito dati. Parang ibang bahagi ng bahay ito. Iyan ang petsa ng pag-abandona, 2007.
Ay wow, may kwarto pa pala dito sa itaas. Napaka makabago. May narinig akong bintanang bumukas. Oh, nagsara. Wow! Sige, talagang magkakahiwalay. Sobrang moderno. Ilalagay ko itong litrato sa mesa para hindi mo mapansin na hindi ko ito ibinalik sa sahig. Wala nang laman. Walang laman. Oh, may ilang lumang television. Wow! Ang daming telebisyon na nakatayo dito. Ang daming electronics. Wow! Ano yung nasa labas? Balcony yan. Gusto mo bang makita yung kwarto? Oo, bagay ba yun? Medyo nakaka-curious. This is the door that closed. Okay. Oh, wow. May sarili silang parte ng bahay sa itaas. Oh. Baka may ibang nakatira dito. Di ko alam. Oh, hindi ko sigurado. Baka bata. Hindi ko alam. Medyo kakaiba. Dito, lumabas kami sa balkonahe ng lugar at makikita namin ang malawak na tanawin ng mga lupain sa paligid nito. Sarap mag-explore, enjoy talaga. Astig, tirik ang araw sa mukha ko. Oh. Hindi ko na naramdaman ang araw ng ilang oras. Pero gustong gusto ko talaga. Habang dumadaan tayo dito, medyo kakaiba ang kwento. Pero sa tingin ko napaka-interesante pa rin ng bahay ni na Alessandro at Isabela para kunan ng video. Danny, ano ang masasabi mo tungkol dito? Ang galing. Gustong makita lahat ng Italianong kasangkapan. Oo, maganda talaga. Siguradong nagugustuhan din ito ng mga nanonood. Kung gusto nyo, like, subscribe, at magkomento sa ibaba. Kilalanin din si Ginoong Danny Tank sa likod ng kamera. Tingnan ang description para sa link kung paano nyo kami masuportahan sa paglibot sa mundo. Sa lahat ng yan, maraming salamat at magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang nakakabaliw na episode. Paalam, mahal ko kayo.